So, simulan natin ang pag-aaral mula sa aklat ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ang Al-Usul Thalatha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alayhi afdalus salati wa atam taslim. Wa sallama tasliman kathira thumma ma ba'd. So, sa pagpapatuloy ng pagpapaliwanag mula sa aklat ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Al-Usul Thalatha, at sinimulan na natin ipaliwanag ang ikalawang saligan na iyon ay ang Ma'rifatu Dinil Islam o ang pag-alam at pag-aralan ang pananampalatayang Islam. At ipinaliwanag natin na ang Islam, tulad ng nabanggit sa mahabang hadith ni Jibril alayhi salam, kung saan naipaliwanag doon yung tatlong antas ng Islam. At ang una nga ay ang Islam, ang Iman at ang Ihsan. At ang bawat antas na ito ay mayroong mga haligi at pundasyon. So ipinaliwanag natin una ang Islam at sinabi natin bakit Islam, pero yun din yung sinasabi na kabuuan ng pangalawang saligan o pangalawang pundasyon na to, yung pagkilala mo sa Islam. So ano yung unang antas, ano yung tinutukoy doon? Yun ay yung tinutukoy yung pagka-Muslim ng isang tao. Okay? Kapag ang isang tao kasi sinuko niya yung sarili niya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at kumilala siya at dumakila siya sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, doon siya nagiging isang Muslim. Doon siya nagiging isang Muslim. At sinabi natin na ito yung unang antas ng pananampalataya. So sinabi natin na kapag ang Islam, Iman at Ihsan ay nabanggit sa mga magkakaibang okasyon, ang tinutukoy dito sa kabuuan ay ang relihiyong Islam. Ang relihiyong Islam. Pero kapag nagsama-sama sila sa isang okasyon o sa isang sitas mula sa Quran o sa isang hadith na nabanggit, halimbawa katulad ng pinaliwanag natin na hadith na ito, nakatibayan patungkol sa mga antas ng Islam, tulad ng hadith Jibril alayhi salam, kay nasasabi na ito ay magkakaiba ng antas. Doon nagkakaroon sila ng kani-kanilang mga definition at nagkakaroon sila ng iba't ibang antas. Pero pagka nabanggit sila ng magkakahiwalay, ang tinutukoy doon ay isa lamang, at yun ay ang ating reliyon o ang ating pananampalatayang Islam. Kaya sinabi ng mga ulama, ito yung kaida na sinasabi na idha ijtama'a iftaraka wa idha iftaraka ijtama'a. Na ang ibig sabihin, kapag nagsama-sama sila sa isang okasyon, iftarak, nagkakaiba-iba sila ng kahulugan. Okay, pero wa idha iftaraka ijtama'a, at pagka nabanggit naman sila ng magkakahiwalay, ijtama'a, ibig sabihin nagkakaisa sila sa kahulugan, at yon ay ang kabuuan ng ating pananampalatayang Islam. So binanggit natin na ang Islam ay may 5 haligi, at ito nga ay ang Shahada, Salah, Som, Zakah at ang Hajj. Ang pagsasaksi na wala ibang Diyos maliban pa kay Allah sa kaisahan niya, pagsasaksi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang huling propeta at sugo, ang pag-ayong sa buwan ng Ramadan, ang pagbibigay ng zakah at ang pagsasagawa ng Hajj. At binanggit ng Sheikh ang mga katibayan patungkol dito. Binanggit niya isa-isa. So binanggit natin yun nung nakaraan, at ang pangalawang antas ay pinaliwanag din natin na kung saan sinabi niya na ang ikalawang antas ay ang al-iman. Okay, ang pangalawang antas ay ang iman. At sinabi niya, al-iman huwa bid'un wa sab'una syu'ba, na ang iman ay binubuo ng mahigit sa 70 bahagi. فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماثة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. So ito ay batay sa isang hadith na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga mismong mga salita na ito. Sinabi niya na ang iman ay binubuo ng mahigit sa 70 bahagi. At ang pinakamataas nga dito ay ang pagsabi ng La ilaha illallah. Pagsabi ng La ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Ang pagtanggal mo, pag-alis mo ng mga anumang makakapagdulot ng pinsala mula sa daan. Okay? At ang pagpapatupad nito at ang pagkakaroon ng hiya ay bahagi rin ng iman. At sinabi pa ng Sheikh, at ang haligi nito ay 6.
Ang haligi ng iman ay 6. Wa arkanuhu 6. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ang maniwala ka kay Allah, sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga aklat, sa kanyang mga sugo, sa huling araw, araw ng paghukom, at ang maniwala ka sa qadar o ang pagtatakda at pagtatakda ng mga bagay, mabuti man ito o masama. Tapos binanggit niya ang dalil dito, ang katibayan patungkol dito. Wad dalilu ala hadhihi al-arkan as-sitta qawluhu ta'ala laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Na ang ibig sabihin na hindi ang kabutihan o ang ang pagsunod, ang pagsuko kay Allah, hindi ito ay sa pamamagitan ng pagharap sa silangan o kanluran. Ngunit ang tunay na ang tunay na kabutihan, ay ang sino man naman ang palataya kay Allah sa huling araw, sa mga anghel, sa mga aklat, at mga propeta, at ang pagbibigay ng salapi, kahit na ito ay kamahal-mahal sa kanya, sa kanyang mga kamag-anakan. Kay mga ulila, mga mahihirap, at mga mandalakbay, at ang magpalaya ka ng alipin, at magtayo ka ng itaguyod mo ang pagdarasal, ang magbigay ka ng zaka, at ipatupad mo kung ano ang kanilang mga ipinangako, at silang naging matiisin sa masidhing kahirapan at karamdaman at sa digmaan. Sila yung mga tunay na mananampalataya, at sila ang mga may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay binanggit sa Suratul Baqarah, aya number 177. At isa pa sa mga katibayan na binanggit ng Sheikh patungkol naman sa qadar o sa tadhana, ay ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Tunay na ang aming nilikha, tunay na nilikha namin ang lahat ng bagay batay sa aming pagtatakda o batay sa tadhana. Ito ay binanggit naman sa Quran, Surah number 54, ayah number 49. So ito yung kabuuan ng sinasabing al-iman. At sa pag-aaral pa, madadagdag natin, ito ay pinakahulugan ng mga ulama na ang iman, sinabi nila, ay ang tasdiqun bil qalb, ang paniniwala mo sa puso mo, wa qawlun bil lisan, ang pagsambit mo ng dila mo, wa amalun bil jawarih, at ang isagawa ng katawan mo, yazidu bit ta'a, nadadagdagan ito sa pamamagitan ng pagsunod mo sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa yanqusu bil ma'siyah, at ito ay nababawasan dahil naman sa mga pagsuway mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. So yun yung sinasabi na huli na yun. So sa paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jama'a, ang iman ay isang bagay na hindi ito nakapirmi. Tumataas ito at bumababa ito. At kung pag-aaralan natin sa paghawak ng tamang akida, ang sinasabi na iman, pagdating sa bagay na ito, sa definition at paniniwala patungkol sa pananampalataya at paniniwala, ito ay isa sa mga usapin na kung saan nagkaroon ng pagkaligaw ang ibang mga Muslim, at kung saan itong mga maling paniniwala na to ang siyang pinanghawakan ng mga ibang sekta o ng mga maling sekta ng Islam. Tulad halimbawa, may mga nagpaliwanag o mga nagsabi na ang iman daw ay hindi tumataas at hindi nadadagdagan at hindi nababawasan. Ito ay sinasabi nila na nasa isang nakapirmi lamang ito, na kung ikaw at ito ay sa pamamagitan lamang ng paniniwala mo sa puso mo at walang kinalaman ang mga gawa. So ito ay isa sa mga paniniwala na pinanghahawakan ng isang sekta o ng ilang mga sekta sa Islam, at sinasabi nga nila na itong iman, dinefine nila o pinakahulugan nila sa iman na walang kinalaman yung gawain. Walang kinalaman yung gawain. So basta maniwala ka sa puso mo, kahit na hindi yun makita sa gawa mo, para sa kanila, ikaw ay itinuturing pa rin na isang mananampalataya. Kaya at ang tawag dito ay ang al-irja
o ang mga sumusunod dito ay yung mga tinatawag na sila yung mga murji'ah. Okay, so ito ay isang napakadelikadong maling pananaw at paniniwala patungkol sa iman o patungkol sa pananampalataya. So dapat maunawaan at maintindihan natin na ang iman ito ay nadadagdagan at nababawasan. Dahil sa maling pagpapaliwanag nila na yon, sinasabi na dahil sa ganung uri ng definition, sinasabi na kahit maging si Satanas, pwedeng maging iman. Dahil si Satanas o si Iblis ay naniniwala kay Allah. Naniwala siya kay Allah. Okay? At nagawa pa nga niya makausap si Allah. Pero ano ang naging dahilan? Bakit siya itinapon sa impyerno at bakit siya naging malayo mula sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit siya isinumpa? Dahil hindi siya sumunod sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa kanyang pagsuway. At alam nating lahat at hindi natin maipagkakailayon dahil sino man ang pabulaanan o hindi maniwala patungkol sa pagiging pinuno ni Iblis ng mga mananahan sa impyerno ay ituturing na isang kafir dahil ang pinabubulaanan at pinasisinungalingan niya ay napakaraming talata sa Quran at hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, hindi maaaring maging tama yung ganong klaseng pananaw o ganong pagpapaliwanag sa kahulugan ng sinasabing iman. Okay? Sa kabilang banda, meron ding mga sekta na napunta naman doon sa kabilang dulo. Na sa kanilang paniniwala naman, ang paggawa ng gawain, sinasabi nila na ang gawain na mga kabira o yung mga malalaking uri ng kasalanan, sinasabi nila ay makakapagpalabas na sa tao sa Islam. At sila naman yung mga tinatawag na Khawarij. Sila yung mga kapag ang tao nakagawa ng isang malaking kasalanan, para sa kanila ang hukom ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sila na ay itinuturing na nila na kafir. Okay, so wala silang mga maiingat na mga pamantayan pagdating sa paghuhukom at pagdating sa pagbibigay ng batas patungkol sa pagiging mananampalataya at pananatili ng isang tao sa Islam. At ginagawa nila, hinuhukuman nila na ang tao ay mabilis makalabas sa Islam dahil sa kanilang mga gawain. Meron din yung mga tinatawag niya Jabariya, at sinasabi naman nila na ang mga tao daw ay walang kakayahan na mamili at wala na silang kakayahan na mag-desisyon para sa kanilang mga sarili. Na sa kanilang paniniwala naman na ang lahat ng mga gawain ng tao ay nakapailalim lang sa qadar, okay, na walang kinalaman, sinasabi nila na walang sariling pagpapasya ang tao. Kumbaga tinanggalan nila, sa paniniwala nila na yun, tinanggalan nila ng kakayahan ng tao na mamili o yung tinatawag natin na free will. So ito, dapat maintindihan natin na ang iman, katulad ng sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, la yazzani hina yazni wa huwa mu'min. La yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi nagnanakaw ang isang mananampalataya habang ginagawa niya yon na siya isang mananampalataya. Ibig sabihin, sa oras na ang isang mananampalataya ay gumagawa ng kasalanan, gumagawa ng malaking kasalanan, nawawala sa kanya yung katangian ng pagiging isang mananampalataya. Yun yung malinaw na kahulugan nung hadith na yan na binanggit natin. Kagaya sinabi pa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. At hindi nangangalunya ang isang tao habang ginagawa niya yun na siya ay isang mananampalataya. So ito, malinaw ito na ang mga gawain ay may kinalaman sa iman at pananampalataya ng tao. Kaya nga tayo ay palaging pinagutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga gawaing pagsamba para mapangalagaan natin yung ating mga iman, para mapangalagaan natin yung ating mga pananampalataya. Dahil kung alam natin na sa tuwing nakakagawa tayo ng mabuti, sa tuwing nakakasamba tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay merong kakaibang pakiramdam na naidudulot yun sa atin. Kakaibang kasiyahan at kakaibang pakiramdam na parang nag-aahangad ka na tanggapin mula sa iyo yung gawain mo, nag-aahangad ka ng gantimpala mula sa mga pagsunod at mga pagsamba mo na yon.
So yun ay dalil na sa sarili natin kaysa sa loob mismo natin nararamdaman natin na na merong kumbaga pakiramdam kay na naguudyok at nagsasabi sa atin na gumawa ka ng mabuti. At yun yung sinasabi natin na iman dahil tumataas siya sa tuwing tayo ay nakakagawa ng kabutihan. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." So napakalinaw ng talata na ito sa Quran na ang iman ay tumataas. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Innamal mu'minuna," tunay na ang mga mananampalataya, "alladhina idza dzukirallah," sila na kapag nabanggit ang nabanggit ang pangalan ni Allah, wajilat qulubuhum. Sila na kapag nabanggit si Allah, wajilat qulubuhum. Nakakaramdam ng takot at pangamba yung kanilang mga puso. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. At kapag binasahan sila o nabasa sa kanila yung mga talata ng Quran, mga ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala, zadatuhum imana. Ay tumataas yung kanilang mga iman. Tumataas yung kanilang mga pananampalataya. So napakalinaw na mga talata sa Quran na nagsasabi na kapag nakakagawa ka ng mabuti, ay tumataas yung iman mo. Yung kaninang hadith binanggit natin, kapag nakakagawa ng masama, nawawala sa iyo yung katangian ng mu'min. Nawawala sa iyo yung katangian ng pagiging isang mananampalataya. At sa aya na to nabanggit naman natin, kapag ikaw ay nakapakinig ng mga talata ng Quran, kapag ikaw ay napapaalalahanan tungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala, zadathum imana. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ay tumataas yung kanilang mga pananampalataya. So ito yung tamang pag-unawa at tamang pag-intindi sa tinatawag natin na iman. Yazidu bit-ta'a, nadadagdagan sa pamamagitan ng mga gawaing pagsamba, sa pamamagitan ng pagsunod kay Allah, wa yanqusu bil ma'siyah, at nababawasan ito sa tuwing tayo ay sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang hadith binanggit pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na isang kabilang sa mga epekto ng paggawa ng kasalanan ay ang pagkakaroon ng itim na tuldok sa mga puso. Kaya hanggang sa sinabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pagka natuldukan na at nabalutan na ng itim yung puso na yun, sinabi niya, parang hinilintulid na yun sa isang makabaliktad na baso. Okay? La ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith niyan, kakuusin mujakkiya, tulad ng isang nakabaliktad na baso, hindi na ito nakakakilala ng kabutihan at hindi na ito tumatanggap ng kamalian. Hindi na nila nakikita yung tama sa mali. At kung titingnan natin, subhanallah, ito yung kalagayan ng ilan sa mga kapatid nating Muslim at kalagayan lalo ng mga walang pananampalataya at paniniwala sa Diyos. Hindi na nila alam kung ano yung mabuti sa masama. Hindi na nila alam kung ano yung mabuti sa masama. Kaya at ang dahilan, dahil naging normal na sa kanila yung paggawa ng kasalanan. Kaya nga, napakadelikado na hayaan ng isang tao yung sarili niya na mahulog sa kasalanan, na mahulog sa pagkakamali, at hindi siya gumawa ng paraan kung paano niya maitatama yung sarili niya. Dahil nakakatakot na baka ang puso niya ay tuluyang mabalot ng itim na yon, kaya at hindi na niya makita kung ano yung tama at hindi na niya makita kung ano yung mali. Kaya nga, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung matandaan natin yung binanggit natin na talata kanina, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga tunay na mananampalataya lamang, sila yung mga kapag pinaalalahanan sila patungkol kay Allah at nakapakinig sila ng mga talata mula sa Quran o mula sa mga talata ni Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa mga palatandaan niya, ay nakakaramdam ng takot yung kanilang mga puso. Ito yung wala sa kanila, na hindi na sila makaramdam ng takot dahil hindi na nila makita kung ano yung tama sa mali. Okay, so nakakatakot talaga yun dahil ang pinaka-apektado kapag ang isang tao ay nahulog sa kasalanan, unang-una ay ang kanyang puso. Unang-una ay ang kanyang puso. At ang puso, ito ang sisidlan ng pananampalataya. Kaya sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-imanu hahuna. Al-iman hahuna. Habang tinuturo niya yung puso niya, o yung nasa dibdib. Kasi alam natin na
Ang physical na puso ay ito, at ito yung tinutukoy pag sinabi natin na puso, pero ang tinutukoy doon talaga ay yung sisidlan ng pananampalataya. Kung saan nakalagay yung iman, kung saan nakalagay yung paniniwala mo. Yun ang sinasabi na puso. Kasi sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-iman hahuna. At yun ang tinutukoy niya ay ang puso. So napaka-importante na pangalagaan natin yung puso natin, na wag natin hayaan na matuluyan tayong mahulog sa mga kasalanan na hindi na natin makita, hindi na natin matukoy kung alin yung tama sa mali. Okay? At yun yung malaking epekto nung na taong lubog sa kasalanan. Kaya sa isang hadith binanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa puso, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalb. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ba sa katawan ng tao ay may bahagi na laman, na kung saan kung ito ay mabuti ay magiging mabuti ang buong katawan niya, ngunit kung ito ay mapahamak, mapapasama din ang buong katawan niya, ala wa hiya al-qalb. Hindi ba ito ang puso? Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala kung paano natin mapapangalagaan yung ating mga puso sa pamamagitan ng pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito makakaramdam ng kapanatagan, dito makakaramdam ng kapayapaan ang ating mga puso. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Hindi ba sa pag-alala kay Allah ay nagiging panatag ang mga puso? So ito yung sinasabi natin na iman. Kaya nga sinasabi natin na ito yung mas mataas na antas ng pananampalataya, mas mataas kaysa sa antas ng Islam na piniliwanag natin na una, kung saan ang Islam, ang mga arkan o ang mga kinakatawan nito ay yung mga ritual o yung mga gawaing pagsamba. Kaya ilan sa mga Muslim ngayon ang nagsasala, na kapag nagsasala sila ay ang puso talaga nila yung nagsasala. Subhanallah. Alam natin, maraming nagsasala pero ang puso nila ay wala dun sa kanilang mga pagsasala. Pero sasabihin ba natin na hindi na magbibigay ng pakinabang sa kanila yung pagdarasal o yung sala nila? Okay? Kasi kung ginawa nila yun, ang intensyon nila ay magawa yung obligasyon nila, naiangat nila yung responsibilidad. Kumbaga, hindi na sila tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa responsibilidad nila na yun. Pero kung ano yung gantimpala na nakuha na yun, hindi yun katulad ng isang taong tumayo, pagkatayo pa lang sa kanyang sala, ay kumbaga nangungusap na yung mga puso niya, nagsusumamo na yung puso niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, at yun yung nagsasala. Iba yun, kaysa doon sa taong tumayo ng sala at ang intensyon niya ay magawa lang yung obligasyon o responsibilidad niya. Nagawa mo yung responsibility mo, hindi ka natatanungin. Pero hindi katulad ng gantimpala yun na makukuha kung ikaw ay magdarasal at magsasala ka ng magtao sa puso mo at wala kang ibang hinahangad at ikaw mismo sa sarili mo alam mo kung gaano kung anong klase o gaano kabigat o anong uri o anong antas ng pagpapahalaga meron ka sa bawat pagtayo mo ng pagdarasal. Kaya kasi alam natin, minsan nagdarasal tayo, nagsasala tayo, at yung puso natin at yung isip natin talagang nasa sala. Minsan, nagsasala tayo, talagang iniisip lang natin yung mga kasalanan natin, iniisip natin yung kung paano tayo mapapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nagawa nating kasalanan, iniisip natin yung pangangailangan natin sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan, nagsasala tayo at yun lang yung mga nasa isip natin. Pero madalas na pagkakataon ng tao, pag nagdarasal, anong mga nasa isip niya? Diba? Aminin natin, ang iniisip niya minsan yung trabaho niya, nasasala siya pero iniisip niya yung trabaho niya, nasasala siya pero iniisip niya yung pamilya niya, nasasala siya pero iniisip niya ibang bagay, yung negosyo niya, mga makamundong bagay. At aminin natin na ito ay nangyayari, ito ay totoo. So doon yung halimbawa na yon sa sitwasyon na yon na ang tao ay nagsasala, doon natin mauunawaan at maiintindihan yung kaibahan ng Islam at saka iman. Diba? Kasi yung pagtataguyod mo ng pagdarasal na yon, yung pagpunta mo sa masjid na yon at pagtayo mo, yun ay Islam. Kasi sumuko ka inutusan ka ni Allah, sumunod ka. Diba? Pero yung habang isinasagawa mo yun, na yung puso mo, yun yung iman.
doon naman susukatin yung iman mo sa mga ginagawa mo. Okay, so ito yung kaibahan. At kaya sinasabi natin, yung antas talaga ay magkaiba. Mas mataas yung antas ng iman. At yun ay kapag ang puso mo na ang nagdidikta at nag-uutos sa'yo, sa tuwing ikaw ay nagpapatupad o nagsasagawa ng mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa'yo. Diba? So, sinabi nga natin, hindi lahat ng Muslim ay mu'min, pero lahat ng mu'min ay Muslim. So, yun ang patungkol sa pangalawang arkan o pangalawang antas ng pangalawang saligan o pangalawang pundasyon. At yun ay ang iman o ang paniniwala. So, ang pangatlong antas naman ng Islam ay ang tinatawag naman natin na ihsan. At yun ay batay din sa hadith ni Jibril alayhi salam na ipinaliwanag na natin. Sinabi ng Sheikh, al-ihsan ruknun wahidun. At ang ihsan naman, ito ay meron lamang isang haligi. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ang ibig sabihin, ang sambahin mo si Allah na para bang nakikita mo siya, fa in lam takun tarahu, at kung hindi mo man siya nakikita, fa innahu yarak. Tunay na nakikita ka niya. Wad dalil qawluhu ta'ala, inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Tunay na si Allah ay kasama ng mga nagkataglay ng takwa o nagkaroon ng takwa o pagkatakot sa kanya, walladina hum muhsinun, at silang mga nasa antas ng ihsan o yung mga muhsin. So pinaliwanag natin sa Arabic kapag ang root word halimbawa ay nagsimula sa ibig sabihin tulad halimbawa Islam, ang fa'il niya o ang doer niya, yung gumagawa nun, ay tinatawag na Muslim. Islam, Muslim. Iman, mu'min. Ihsan, muhsin. So ito, binanggit niya subhanahu wa ta'ala sa sigat al-jama' na ibig sabihin ay muhsinun, silang mga muhsinun, silang mga nagtaglay ng ihsan, kaya sila yung sinabi nila subhanahu wa ta'ala na kung saan si Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama nila, at gayon din nung mga taong nagtaglay o nagkaroon ng takwa. Kaya at sinabi pa nila subhanahu wa ta'ala, wa qawluhu ta'ala, wa tawakkal 'ala al-'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Sinabi ni Allah, at ibigay mo ang lubos na pagtitiwala mo sa kanya na pinakamakapangyarihan, pinakamalakas, ar-rahim, ang pinakamaawain, alladhi yaraka hina taqum, siyang nakakita sa iyo sa tuwing ikaw ay titindig, wa taqallubaka fis sajidin, at sa tuwing ikaw ay magpapatira pa sa kanya, innahu huwas samiul alim. Tunay na si Allah ang siyang nakakarinig at tunay siya ang nakakaalam. Wa qawluhu ta'ala, at sinabi pa ni Allah, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wala ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan id tufiduna fi. Ang ibig sabihin naman ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi ikaw sa anumang bagay o sa anumang inyong binigkas mula sa Quran ay hindi nyo ginawa ang anumang sagawa maliban na kami ay saksi sa inyo habang ito ay inyong ginagawa. Kaya patungkol mula sa katibayan naman mula sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wad dalilu minas sunnah, hadith Jibril al-mashhur mula kay Umar bin Khattab, yung hadith na mahaba na binanggit natin kung saan dumating si Jibril alaihi salam at tinuro ang mga antas ng Islam. Okay, so ito yung tatlong antas ng ating pananampalataya: ang Islam, ang iman, at ang ihsan. So ito yung bumubuo sa pag-unawa naman sa sinasabi ng Sheikh na al-asl ath-thani o yung pangalawang pundasyon. Okay, ngayon tutungo tayo sa pangatlong pundasyon, al-asl ath-thalith. At ito naman ay ang ma'rifatu nabiyyukum Muhammadin alayhi salatu wassalam. At ito ay ang pagkilala sa inyong propeta na si Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. So ito yung pangatlong pundasyon. Sinabi natin yung tatlong pundasyon. Una ay ang ma'rifatul insan rabbahu, ang kilalanin mo ang iyong Panginoon. Ang pangalawa ay ang alamin mo ang iyong relihiyon. Pangatlo ay kilalanin mo ang iyong propeta. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang buong pangalan niya ay Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. At ang Hashim ay kabilang sa Quraysh. At ang Quraysh ay kabilang sa mga Arab. At ang mga Arab ay kabilang sa mga lahi ni Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wassalam. Okay? So sinabi pa ng Sheikh na walahu min al-umri 63 sana. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nabuhay ng 63 taon. Minha 40 qabla an-nubuwah. 40 taon na siya ay nabuhay bago ang pagtatakda at pagtalaga sa kanya bilang propeta, wa 23 nabiyyan rasulan. At 23 taon siya ay nabuhay na isang propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yon ay ang pagtatakda sa kanya is pamamagitan ng aya na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. At sinundan yon, at ang pagiging sugo naman niya ay sa pamamagitan ng talata sa Quran nung sinabi ni Allah, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mula sa Makkah, isinugo siya ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang tagapagbabala mula sa shirk, mula sa pagtatambal sa kanya, wa yad'u ila tauhid. At siya ay nanawagan tungo sa kanyang kaisahan, tungo sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wad dalil qawluhu ta'ala. At ang katibayan tungkol dito ay ang sinabi ni Allah, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujsa fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Nang ibig sabihin, o ikaw na nababalutan ng balabal, nababalutan ng damit. Okay? Qum fa'anzir, tumayo ka, tumindig ka, at ikaw ay magbigay babala. Wa rabbaka fakabbir, at dakilain mo ang iyong Panginoon. Wa thiyabaka fatahhir, at dalisayin mo ang iyong pananamit. Warrujsa fahjur, at ang mga Diyos-Diyosan ay iwanan mo. Wala tamnun tastakthir, at huwag kang umasa o maghintay ng papuri mula sa kanila, at paramihin mo ang iyong mga gawa. Wa li rabbika fasbir, at ikaw ay magtiis sa ngalan o sa alang-alang sa iyong Panginoon. So, itong talata na to sa Quran, sinabi ng mga ulama, ay kabilang sa mga unang talata na inihayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dito ay ang kautusan na siya ay magsimulang manawagan, na siya ay magsimulang mag-imbita tungo sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at magbigay babala sa panganib na dulot ng pagtatambal at pagkilala, pagsamba sa iba pang mga Diyos, lalo't higit sa mga Diyos-Diyosan maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa talata din ito ng Quran, sinasabi katibayan na kinakailangan natin delisayin yung ating mga pananamit sa ating pagdarasal. Kaya nga kabilang sa mga shart o kondisyon ng sala ay ang tahara o ang pagdadalisay, ang paglilinis hindi lamang ng katawan kundi pati ng ating mga damit at ng lugar ng ating pagdadasalan. So ang tahara ay kondisyon. Okay, warrud sa fahjur, at iwanan mo ang mga Diyos-Diyosan. Okay, wala tamnun tastakthir. So itong talata na ito sa surat Al-Muddathir, kabilang sa mga unang talata na inihayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sinasabi na ito ay ang kumbaga nagbigay sa kanya o sa pamamagitan ng talata na ito, siya ay itinakda na maging isang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'na qum fa'anzir, at ang ibig sabihin ng qum fa'anzir, yunzir ani shirk wa yad'u ila tauhid, ay ang magbigay babala ka patungkol sa shirk o pagtatambal kay Allah, at manawagan ka tungo sa tauhid o pagsamba ng natatangi at bukod-tangi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rabbaka fakabbir, fa'azzimhu bitauhid, dakilain mo siya sa pamamagitan ng tauhid. Kay wa thiyabaka fatahhir, linisin mo yung mga gawain mo mula sa mga gawaing pagtatambal o gawaing shirk. Warruj sa fahjur, at ang ruj ay ang mga asnam o ang mga Diyos-Diyosan, mga ribulto. Okay, wa hajruha, at ang ibig sabihin ng hajar naman ay tarkuha o pag-iwan dito, wa ahliha,
at iwanan mo ang mga Diyos-Diyosan ng mga rebulto na ito at gayon din ang mga nagsasagawa nito. Wal bara'atu minha wa ahliha. At hugasan mo ang iyong kamay, maging malayo ka sa kanila. Huwag mong hayaan na ikaw ay magkaroon ng anumang ugnayan sa mga nagsasagawa ng shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Akhada ala hada 20 sinin yad'u ila tauhid. Kaya at 10 taon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na natili sa Makkah, kaya siya ay nananawagan tungo sa kaisahan, tungo sa karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala, tungo sa pagiging bukod tangi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang karapatan na sambahin. Kaya wa ba'da al-10 urija bihi ila sama. At pagkatapos ng 10 taon, pagkalipas ng 10 taon, siya ay iniangat sa kalangitan, wa furidat alayhi as-salawatul khams, at doon ay ipinag-utos o ibinigay sa kanya ang kautusan ng 5 obligadong pagdarasal. Wa salla fi Makkah 3 sinin, at siya ay nagdasal sa Makkah sa loob ng 3 taon. Wa ba'daha umira bil hijrati ila al-Madina. Pagkatapos ibigay sa kanya yung kautusan ng pagdarasal o ng 5 obligadong pagdarasal, yun ay pagkatapos ng ika-10 taon ng nubuwa. So 3 taon na natili ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Makkah hanggang dumating yung kautusan ng paglikas o pagsasagawa ng hijra. So 3 taon pa na kapag taguyod ng 5 beses na pagdarasal ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Makkah bago yun ay bago sa Madina. Wal hijratu furidat ala hadhihi al-umma, faridatun ala hadhihi al-umma. At ang hijra o paglikas, sinasabi, ay obligado sa umma na ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hiya al-intiqalu min balad ash-shirk, at yun ay ang paglipat mula sa bayan ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ila baladil Islam, tungo sa balad o tungo sa bayan ng Islam o pagsuko kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'a. At ang kautusan na ito patungkol sa paglikas kay ay mananatili hanggang sa huling araw, hanggang sa araw ng paghukom. So mananatili ang hijra. At sinabi pa ng mga ulama, ang hijra ay ang pag-iwan mo sa mali at ang pagbabalik loob mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ay mas general na pag-unawa patungkol sa tinasabi na hijra. So inshallah pagpapatuloy pa rin natin ang pag-aaral at mga nalatitira sa libro na Al-Usul al-Thalatha o ang 3 pundasyon na sinulat ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. So barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. So yung mga tanong ninyo, papaalala ko ulit, inshallah kung mayroon kayong mga katanungan ay i-message na lang po o ilagay nyo dyan sa comment at dyan ko mismo rin sasagutin. So inshallah maya-maya po after mga 30 minutes magla-live ulit tayo para naman sa pagpatuloy ng pag-aaral ng sira. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.